Sa iba pang ulat, aerial survey naman sa Bulkang Mayon nakatakdang gawin anumang oras mula ngayon. Kung bakit, alamin na natin sa report ng aming kasama si Grace Rifama Simando live via phone patch. Grace, marahay na hapon. Princess, maray na hapon. Actually, last week pa po ay minomonitor na ng PHIVOLCS ang medyo abnormal na paggalaw at pagbuga ng usok ngayon ng Mayon Volcano. At ito ay highly monitored ng Philippine Volcanology. Days ago ay may suspetsya na nagkakaroon ng build-up ng lava dome, pero ngayon lang ay tumawag po ang ating kasamahan mula doon sa Albay at sinabi na ito ay hindi pa na papatunayan ng PHIVOLCS. Kaya hindi nila masasabi na meron niyang build-up ng lava dome sa summit ng bulkan. Yung alert level 1 ay ni-revive na naman. Ibig sabihin ay kailangan mag-obserba ang mga mamamayan. 3-kilometer radius danger zone. At anytime today or within the week ay inaasahan po ng PHIVOLCS na makaka-request sila ng helicopter mula sa Camp Simeon Ola at magkakandak sila ng aerial inspection survey upang ma-confirm kung talagang may lava build-up sa summit yun. At ngayon lang, according to report pa rin ng ating kasama na si Nancy Medjavillo doon sa Albay, ay anytime within the week, ipupush through nila ang aerial survey or ngayong araw, pwede rin. Pero ang latest po sa activity ng Mayon ay massive talaga. Ang kasalukuyan, may massive na steam or makapal na usok sa paligid ng bungad ng Mayon at may slight ground deformation na tinatawag. Ito'y mistulang may pagtibok o paggalaw ng bahagya sa katawan, sa tagiliran at sa paanan ng bulkan. Pero yung sulfur dioxide emission niya ay nananatiling 500 parts per meter or bumababa at tumataas ito. Pero wag lang daw na tumaas ng 500 dahil ibig sabihin ay meron na nga itong normal na activity. At yan po ang latest ng Mayon monitoring ng PHIVOLCS mula sa Albay sa tulong ng ating kasamahan doon na si Nancy Medjavillo. Relay naman dito sa Radyo ng Bayan Naga. Mula po dito sa Radyo ng Bayan Naga, Grace Rifama Simando para sa Telebisyon ng Bayan.